Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 5, Quarter 1, Week 4. Ang ating paksa ay mga hakbang para matugunan ang hamon sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit, teknolohikal, wastong pagtatapon ng gamit, teknolohikal, at segregasyon sa mga patapong gamit, teknolohikal. Ano ang kahalagahan ng pag-iimpok? Bilang bata, kung kayo ay nakapag-impok na, ano ang nais niyong gawin sa naipon niyo? May gusto ba kayong bilhin? Hanapin at bilugan sa crossword puzzle ang sumusunod na mga salita: laptop, cellphone, tablet, camera, headphone, mouse, at keyboard. Narito ang mga tamang kasagutan. Ano ang tawag natin sa mga gamit na ito? Alamin ang sagot sa pamamagitan ng paglagay ng mga nawawalang salita sa patlang. Mahusay, ito ay gamit teknolohikal. Hanapin ang kahulugan ng mga salita sa kaliwa: 3 R's, recycle, masinop, segregasyon, reuse. Sa A, ang patlang ay gawing panibagong material o gamit ang isang patapong bagay. B, pagiging maingat o malinis lalo na sa mga bagay na maaari pang mapakinabangan. C, paghihiwa-hiwalay. D, paggamit muli. E, reduce, reuse, recycle. Narito ang mga tamang sagot. Para sa ikalawang araw. Hindi maikakaila na sa panahon ngayon, lahat tayo ay mayroon ng mga gamit teknolohikal. Ang mga kagamitan na ito ay matatawag nating needs. Isa sa mga pinakaginagamit natin ay ang cellphone. Kahit bata ay mayroon ng sarili o marunong nang gumamit ng cellphone. Iba pang halimbawa ay ang mga laptop, tablet, digital camera, at headphones. Lahat ng ito ay nakatutulong upang mapagaan at mapabilis ang ilan sa ating mga gawain sa araw-araw. Nakatutulong rin ito upang mapadali ang ating komunikasyon lalo na sa mga taong malayo sa atin. Ngunit kung ang mga ito ay may mga sira o luma na, ano na kaya ang maaari nating gawin? Paano natin masasabi na ang isang gamit teknolohikal ay hindi na maaaring gamitin? Sa pagkakaroon ng tao ng mga gamit teknolohikal, ay may mga hamon siyang kinakaharap kung paano ito pangangalagaan at gayon din kung ito ay patapon na. Ilan sa mga hamon na kinakaharap natin sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal ay ang di pagsisinop sa mga gamit na ito. Hindi rin alam kung paano ito itatapon o iimbak kung ayaw pa itong itapon. Ang sumusunod ay ilan sa mga hakbang upang matugunan natin ang hamon sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Iwasan ang paglalagay ng mga gamit teknolohikal kahit saan. Maging masinop. Maging masipag sa pagbabasa kung paano ang tamang pagtatapon ng mga gamit teknolohikal. Alamin ang mga tamang lugar kung saan maaaring ilagay ang mga gamit teknolohikal. Gawin ng 3 R's: reduce, reuse, at recycle. Pumili ng 3 hakbang upang matugunan natin ang mga hamon sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Isulat ito sa graphic organizer at ilagay sa ilalim ang paliwanag para sa bawat isa.
Mga hakbang upang matugunan ang hamon sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Iwasan ang paglalagay ng mga gamit teknolohikal kahit saan. Maglaan lamang ng isang lugar na paglalagyan ng mga patapong gamit teknolohikal. Siguraduhin na ito ay ligtas sa anumang sakuna na maaaring mangyari dulot ng mga materyales nito. Paano natin maipapakita ang 3Rs sa mga patapong gamit teknolohikal? Bilang estudyante, hindi ako bumibili ng bagong gadget kung hindi kailangan. Ginagamit ko pa ang luma kung cellphone kung gumagana pa. Kapag sira na, dinadala namin sa tamang lugar para ma-recycle. Sa ganitong paraan, natututo akong maging responsable at makatulong sa kalikasan. Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2, wastong pagtatapon ng gamit teknolohikal. Ano ang dapat nating gawin kung sakaling masira ang ating mga gamit teknolohikal? Kapag nasira ang gamit teknolohikal, huwag agad itapon. Subukang ipaayos muna. Kung hindi na magamit, dalhin sa tamang lugar na tumatanggap ng electronic waste. Sa ganitong paraan, nakakaiwas tayo sa pollution at nakakatulong sa kalikasan. Ating basahin ang isang kwento. Masaya ang batang si Blas nang sumapit ang araw ng Pasko. Nakaipon siya ng pera na galing sa kanyang mga ninong at ninang. Idinagdag niya ito sa kanyang naipon upang makabili ng tablet. Ito ay ang kanyang pangarap na mabili sa kanyang naipon. Lumipas ang 1 taon at binilhan siya ng bagong tablet ng kanyang tatay na nasa ibang bansa. Napaisip siya kung ano ang gagawin niya sa kanyang lumang tablet. Nanghihinayang rin siya dahil ito ay gumagana pa naman. Pinayuhan siya ng kanyang ina na i-donate na lamang ito sa mga organisasyon o institusyon na tumatanggap ng mga lumang gamit teknolohikal. Maganda ba ang ipinakitang pag-iipon ni Blas upang mabili niya ang kanyang gusto? Bakit? Oo, maganda ang pag-iipon ni Blas dahil marunong siyang maghintay at gumastos sa mahalaga, tulad ng tablet. Isa siyang magandang halimbawa ng batang matipid. Ano ang masasabi mo sa payo ng kanyang ina? Tama ang payo ng ina na i-donate ang lumang tablet kaysa itapon. Ipinapakita nito ang pagiging mapagbigay, matalino at responsable sa paggamit ng teknolohiya. Masasabi mo bang masinop si Blas? Bakit? Oo, masinop si Blas dahil marunong siyang mag-ipon at magplano. Hindi niya agad ginastos ang pera, kundi idinagdag sa nauna niyang ipon. Ipinakita niya ang kakayahang mag-intay para sa gusto niya. Maaari ba kayong magbigay muli ng mga halimbawa ng gamit teknolohikal? Cellphone, ginagamit sa pag-text, pagtawag at online learning. Tablet, ginagamit sa pagbabasa ng e-books o educational games. Computer o laptop, para sa paggawa ng assignments at panonood ng educational videos. Ano ang maaari nating gawin sa mga ito kung ito ay patapon na? Narito ang ilang mungkahing hakbang ukol sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Paggamit muli o reuse. Kung ang patapong gamit teknolohikal ay nasa magandang kondisyon pa, maaari pa itong magamit ng iba. Pwede natin itong ibigay sa mga nakababatang kapatid, pinsan, kapitbahay o kaklase na nangangailangan. Maaari din natin itong gawing donasyon sa mga organisasyon o institusyon na tumatanggap ng mga ganitong paraan. Pag-recycle. May mga tatak ang gamit teknolohikal kung saan ipinapadala nila sa kanilang mga tindahan o pwesto ang kanilang mga lumang gamit teknolohikal. Kung minsan ay may kapalit rin ito sa bagong gamit teknolohikal. Alamin ang tamang paraan ng pagtatapon. May mga tatak ang gamit teknolohikal kung saan ipinapadala nila
sa kanilang mga tindahan o pwesto ang kanilang mga lumang gamit teknolohikal. Kung minsan ay may kapalit rin ito na bagong gamit teknolohikal. Pagbasa sa mga direksyon. Bukod sa mga nakalagay na tamang paggamit ng mga gamit teknolohikal, ay may mababasa rin tayo sa mga kahon nito na tamang pagtatapon o pag-iimbak. Isa sa mga ito ay ang pag-alis ng baterya bago ito itapon. Pagsangguni sa awtoridad. Maaaring sumangguni sa barangay o city hall kung walang malapit na recycling center, ukol sa tamang paraan ng pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Pagtatago ng mga patapong gamit teknolohikal. Kung hindi agad maitatapon ang mga patapong gamit teknolohikal, siguraduhin ito ay nakatabi sa isang ligtas na lugar kung saan malayo sa mga gamit o kemikal na magiging sakuna. Pag-alis ng mga personal na impormasyon. Bago i-donate o i-recycle ang mga patapong gamit teknolohikal, siguraduhin na naalis na ang lahat ng personal na impormasyon dito. Maaari itong maging dahilan ng pag-access sa ating mga social media account o iba pang impormasyon. Kung bibigyan natin ng halaga at paglalaanan ng oras ang tamang pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal, ito ay pagpapakita ng ating pagiging masinop at pagsasaalang-alang ng ating kaligtasan. Gamit ang graphic organizer, ilagay ang epekto ng wastong pagtatapon ng gamit teknolohikal sa kalusugan ng tao at kaligtasan ng kalikasan. Epekto ng wastong pagtatapon ng gamit teknolohikal. Sa kalusugan ng tao, hindi nalalason ang hangin at tubig dahil hindi basta-basta itinatapon ang sirang gadgets, hindi kumakalat ang mga kemikal tulad ng lead at mercury. Para sa kalikasan, hindi nasisira ang lupa, tubig at hangin dahil hindi basta tinatapon sa tabi-tabi, hindi napupunta sa kalikasan ang nakalalasong kemikal. Sa inyong tahanan, paano ninyo isinasagawa ang pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal? Para sa ika-4 na araw, kaugnay na paksa bilang 3, segregasyon sa mga patapong gamit teknolohikal. Lagi nating ginagawa ang paghihiwa-hiwalay ng mga basura sa nabubulok at di nabubulok. Ito ang tinatawag natin na waste segregation. Gayon din ang dapat nating gawin sa mga gamit teknolohikal. Ang mga gamit na ito ay gawa sa iba't ibang materyales gaya ng plastic, metal at iba pa. Sa paghihiwa-hiwalay natin ng mga materyales na ito, mapapadali ang pagre-recycle sa mga parte nito sa maaari pang magamit. Maaari din nating pagsama-samahin ang mga magkakaparehong uri ng gamit teknolohikal, gaya ng pagsama-sama ng mga cellphone, mga laptop at iba pa. Punan ng sagot ang chart batay sa natutuhan mo tungkol sa segregasyon ng mga patapong gamit teknolohikal. Alam ko, ang teknolohiya ay gamit na tumutulong sa pag-aaral. May mga gamit na dapat itapon kapag sira na. Mahalaga ang kalinisan sa bahay at paaralan. Delikado ang sirang kuryente o wire. Para sa natutuhan ko, hindi basta-basta dapat itapon ang sirang gadgets. May mga e-waste o electronic waste na kailangang itapon sa tamang paraan. Nakakasama sa kalikasan at kalusugan ang maling pagtatapon ng gamit teknolohikal. Maaaring i-recycle o ipaayos muna ang sirang gamit. Para sa nais kong malaman saan pwedeng dalhin ang sirang cellphone o computer, paano ginagawa ang pagre-recycle ng electronic waste, pwede bang gamitin uli ang mga parts ng sirang gadgets, mayroon bang lugar sa aming barangay na tumatanggap ng electronic waste. Paano mo maipapakita ang tamang segregasyon ng mga patapong gamit teknolohikal? Buuin ang mga ginulong salita upang mabuo ang pangungusap ukol sa tamang pamamahala ng mga patapong gamit teknolohikal.
Narito ang mga tamang sagot. Gamitin muli ang mga gamit teknolohikal. Alisin ang mga personal na impormasyon. Basahin ang mga direksyon. Alamin ang tamang pagtatapon ng mga gamit teknolohikal. Sumangguni sa mga awtoridad. Sumulat ng isang pangako kung ano ang dapat gawin sa pagtatapon ng mga gamit teknolohikal. Narito ang maaaring maging kasagutan. Ipinapangako ko na hindi ako magtatapon ng sirang gamit teknolohikal kung saan-saan. Aalagaan ko ang kalikasan at sisiguraduhin kong ilalagay ang mga ito sa tamang lalagyan o dadalhin sa tamang lugar para sa e-waste. Tutulungan ko rin ang iba na matutong mag-ingat at maging responsable sa pagtatapon. Para sa pagsusulit, isulat ang tama kung ang sumusunod na pahayag ay nagsasalaysay ng tamang pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal at mali kung hindi. Hinahayaan ko lang ang mga personal kong impormasyon sa aking cellphone na ibibigay ko sa aking kaibigan. Binabasa ng mabuti ni Athena ang direksyon kung paano ang wastong pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Hinahayaan ni Joy D na kung saan-saan lang nakalagay ang kanyang lumang tablet. Alam naman ni Alden na magagamit pa ang lumang cellphone niya. Ngunit ito ay hinayaan niya lang na masira at di na mapakinabangan ng iba. Hindi alam ng pamilyang Miramonte kung saan pwedeng ilagay ang kanilang mga patapon na gamit teknolohikal. Pumunta sila sa barangay at tinanong ito sa kinauukulan. Maaari nating paghiwa-hiwalayin ang mga patapong gamit teknolohikal. Nilag out ni Niel ang lahat ng kanyang account sa social media bago ibigay ang pinaglumaang iPad sa kanyang pinsan. Maging masinop sa pamamahala sa mga patapon na gamit teknolohikal. Maglaan ng panahon upang magawa ang tamang pamamahala mga patapong gamit teknolohikal. Siguraduhing nakatago sa ligtas na lugar ang mga di na ginagamit. Narito ang mga tamang sagot.